Proyekto Helmo. Magandang araw, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Joy. Ang nagbahagi ng kwento na may pamagat na kilala namin kung sino ang nangyanggaw. Hindi ko na nadugtungan ang kwento na yon sa kadahilanan na pagkatapos ng insidenteng yon, lumuwas na ng Maynila ako at bumalik ng opisina. May mga naririnig na lamang ako na kwento sa aming pamilya tungkol sa nakikita nilang tao sa labas ng buwang ng aking tiyuhin na sumuntok sa aking amahinon. Hanggang sa ito'y mamatay 1 taon matapos ang pagyanggaw. Matagal-tagal na akong hindi nakauwi ng Antique. Sa pagkakaalala ko ay 2017 pa ang pinakahuli at sobrang laki na ng pinagbago at inunlad lalo ng proper. Kung taga-proper ka din, malaman mong ibig kong sabihin. Itong kwento na ibabahagi ko ay kwento ng aking ama. Diba sa unang kwento ay nasabi ko na nabiyuda ang aking nanay kaya ito nag-asawa ulit. Ang kwento naman na ito ay base lamang sa aking nanay dahil ako ay 2 taong gulang pa lamang noong mga panahon na yon. Pinag-isipan kong mabuti kung ibabahagi ko to gawa ng medyo masakit na bahagi ng buhay ko ito. At aaminin ko na habang lumalaki kaming magkakapatid, may pagkakataon na sinisisi ko ang aking kuya sa nangyari. Lagi kong sinasabi sa kanya na sana ay siya na lamang ang kinuha ng aswang at hindi ang aking ama. Kami ay 3 magkakapatid. Sa panahon na ito ang aking kuya ay mag-4 na taong gulang. Ako ay 2 taon at ang bunso namin ay 8 buwan pa lamang. Nagkasakit ang aking kuya noon. Mataas ang lagnat nito. Sinugod sa ospital. May mga pagkakataon na nagdidelirio ito at may nakikitang matanda. Alam po natin na sa panahon na ito ay hindi lang medikal ang ating tinatakbuhan. Pinatawas ng aking nanay si kuya at ayun ngang lumabas doon. Inaaswang ito. Nalaman din kung sino ang umaaswang dito. Nasabi ko rin sa unang kwento ko na malapit lamang ito sa amin pero hindi lang po isang angkan. Marami sila. Kaya nakakatawa mang isipin pero sa tatay ko ay ibang angkan ng aswang at sa amahin ko ay iba din. Kumbaga, kung sa pagkain may variety po sila. Ginamot at gumaling ang aking kuya hanggang sa makalabas na ito ng ospital. Pagka-uwi ng bahay, binilinan ng aking nanay ang aking tatay na huwag nang balikan o komprontahin kung sino man yung nang-aswang sa kuya ko. Pangalanan na lamang natin siyang Aling Basyon. Kinagabihan, matapos makalabas ng aking kuya sa ospital, naglasing ang aking ama. Kahit kabilin-bilinan ng aking nanay sa aking ama na magpahinga na lamang at hayaan na lang ang nangyari, total, gumaling naman si kuya. Hindi pa rin nagpatinag si tatay nun. Kung sa Ilonggo, maoy nga kung tawagin. Dala ng kalasingan at galit sa nangyari nun. Sinugod niya si Aling Basyon at kinompronta. "Basyon! Lumabas ka dyan! Alam kong nasa loob ka! Ako ang harapin mo! Huwag ang anak ko! Natatakam ka sa anak ko! Halika dito sa labas!" Di po lumabas o kumibo ang tao sa loob ng bahay ni Aling Basyon. Kaya lalong nanggigil ang aking ama at pinagtataga ang bahay ng matanda nun. Walang kumusyong nangyari nung gabing yun pero kinaumagahan ay pinatawag sa barangay ang aking ama. Kumaga nagkaroon ng alarming scandal at damage of properties. Dahil sira-sira at butas-butas sa mga lawanit sa bahay ni Aling Basyon. Nagkausap sa barangay.
at sinabihan na lamang ng aking nanay na babayaran na lamang ang mga kung anumang nasira nun. Pero hindi pumayag si Aling Basyon. Ang gusto niya ay ipakulong ang aking ama. Sa makatwid, hindi na areglo. Pilit pinapakiusapan ng aking nanay ang aking ama na tumigil na at isipin na mas malaki ang mangyayaring hindi maganda pagpatuloy itong magngingit-ngit o magtatanim ng sama ng loob. Nilagyan na lamang po kaming mga anak ng panangga at may pinapainom sa amin na tubig nun. Tubig ito na lasang buhok. Yun pala, pag may pinaghihinala ang aswang, ang ginagawa ng aming nanay ay kukuha siya kunwari ng uban doon sa taong yon. Pero sasamahan niya ng itim na buhok yon. Itatabi niya ang itim na buhok at pagka-uwi ay isasalang sa apoy. Bubuhusan ng mainit na tubig at tag-isang kutsara kaming iinom. Maibahagi ko lang din, Sir Sat, na taga San Jose po ang aking ina at pamilya ng aking ama ay taga Iloilo. Kaya paroon at parito po kami. Noong mga bata pa kami, pag uuwi kami ng Iloilo, terno kaming damit magkakapatid nun. Pinapatahi po talaga yon ng sadya. Lagi kaming may mga luya sa bulsa kapag bumabiyahe. Pangontra sa usog nga daw po ito, lalo at malapitin kami sa ibang elemento. Balik tayo sa kwento. Dahil hindi na areglo ang nangyari, ang aking ama ay nagtago sa Iloilo at doon na malagi habang nagtatrabaho. At kami ay naiwan dito sa Antique. Patago-tago lamang siya kung uuwi ng Antique para bisitahin kami nun. Madaling araw siyang umaalis ng Iloilo para umuwi ng Antique at madaling araw din aalis ng Antique pa uwi ng Iloilo. Nasa Iloilo ang aking ama nun. Buwan ng Mayo, taong 1991. Hapon pa lamang ay kinausap niya ang kanyang nanay na gisingin siya ng madaling araw. Maaga kasi siyang uuwi ng Antique at bibisitahin kaming pamilya niya. Nang makapag-ayos ng gamit niya, niyaya siya ng kanyang pinsan na tumagay muna pampawi ng maghapon na pagod. Ang bahay namin sa Iloilo, tabi ng palayan, galing sa highway o main road. Papasok ka pa sa tabi ng isang elementary school. May masukal na talahiban at may madadaanan kang malalaking puno. Hindi ako sigurado kung nara yon. Basta 3 malalaking puno yon. Yan yung huling pagkakaalala ko nung elementary years ko. Ngayon po kasi, iba na ang ginawang daanan. Malawak pa noon ang palayan na meron ang pamilya ng tatay ko. Hindi kami nabahagian nun. May mga manukan pa sila. Subali nakipag-inuman po ang tatay ko sa kanyang pinsan hanggang sumapit ang gabi. Sabi ng pinsan ni tatay na si Papa Taba, "Nung net," ngunit po yung palayaw ng tatay ko, "Diri ka na lang tulog kay layo pa imula karon. Hubog ka na oh. Pauway ka na lang di." Sa Tagalog, "Dito ka na lang matulog at malayo pa yung lalakarin mo. Lasing ka na. Magpahinga ka na lang dito." Sinabihan naman ng aking ama si Papa Taba na sige. At pagkagising na lamang siya ng maagang maaga kasi uuwi siya ng Antique nun. Ayun na nga, sa kamalig ni Papa Taba, hindi mawari ng aking ama nun. Naiinitan umano siya nun at hindi mapakali. Halos kalagitnaan na ng gabi, naisipan niyang umuwi ng aming bahay. Nagpaalam siya kay Papa Taba dahil hindi nga siya makatulog at hinayaan na lamang ito ng kanyang pinsan. Doon siya dumaan sa gilid ng elementary school kung saan merong talahiban at malalaking puno nun. Nakarating naman ang aking ama sa aming bahay. Ang bahay namin noon at gawa lamang sa amakan, pawid ang bubong at may silong. Madaling araw ay nagising ang aking Lola Lourdes.
nanay ng aking ama. Naririnig umano niya ang ingay at kalabugan sa bahay. Naisipan niya na baka gising na ang aking ama at nag-aayos na nga ito pauwi ng Antique. Kaya't hinayaan niya na lamang ito. Sa makatuwid, hindi na nag-abala ang aking lola na gisingin ang aking ama noon kasi alam niya na madaling araw pa lamang ay aalis na ito. Pero nagtaka na lamang siya ng mga mag-aalas 7 na ng umaga ay bukas pa din ang ilaw ng bahay. Umakyat siya. Nakita ang aking ama na nakahiga pero ang posisyon ay nakatihaya. At iisipin mong nakipagbuno ito dahil dilat pa ang mga mata. Pero wala na itong buhay. May galos, gasgas. Sa taas ng bubong ay merong butas nun. Dineklarang patay ang aking ama. At ang sabi, inatake lamang umano. Pero hindi kumbinsido ang aming kamag-anak. Kaya dinala ito sa magaling na manggagamot. Nung araw din na yon. Lumabas sa tawas ng manggagamot na sa mga malalaking puno. May tao sa baba. Yun ang aking ama. At sa taas ng puno ay merong ibon na malaki na nag-aabang nun. Sa madaling salita, merong nag-aabang kay tatay. Hanggang sa makarating siya sa bahay at doon dinumog. Siguro, nung panahon na hindi siya mapakali at naiinitan nun, ay pilit siyang pinapauwi ng kung sino man ang nagbabantay sa kanya. Sinabihan din po ng manggagamot ang aking nanay na buhay pa ang aking ama at naitago sa isang banga ang kanyang kaluluwa. Puntahan lamang sa bahay kung sino man ang pinaghihinalaan nila at basagin ng banga na yon. Kaya nasabi ng manggagamot yun kasi hindi lumalamig ang bangkay ng aking ama. Hindi pa rin siya naiimbal sa munon. Pero naninigas po ito dahil sa posisyon niya. Yung mga pinsan ng aking ama na taga-Guimaras ay dumating din. Karamihan sa pamilya at kapatid ng aking ama ay may mga malalaking bangka nun. Kaya pinag-usapan nila at kinausap ang aking nanay na pwede silang pumunta ng Antique at sugurin si Aling Basyon. Yan lamang ang pumasok sa isip ng aming pamilya dahil wala naman ng ibang naargabyado ang aking ama. Maliban sa matandang ito na ayaw magpabayad sa damages. Hindi pumayag ang aking nanay na gawin yon ng kanyang mga bayaw at pipinsan sa kadahilanan na posibleng hindi matatapos dito ang lahat. Lalo pa at may iwan kaming 3 mga anak niya. Nung nagpasya ang aking nanay na hayaan na lang. Kinagabihan ay bigla na lamang lumamig ang bangkay ng aking ama. Tuluyan na itong nangitim at tila pa bigla na lamang itong naging isang totoong bangkay. Naimbalsa mo ito. Sa Iloilo binuro lang aking ama. Habang nakaburol isang gabi, meron silang napansin sa salamin ng aking ama. Isang malaking tuko na titig sa bangkay niya. Minura-mura nila ito at hinabol hanggang makarating sa kawayanan at hindi na nila ito naabutan. Sabi ng aking ina, baka sinigurado ng nilalang na patay na nga ito. Gawa ng titig ito. Sumunod na mga gabi, kaming magkakapatid ay natutulog sa aming bahay. Napaihi ang aking nanay sa gilid gawa ng uso naman yung ihi noon sa gilid-gilid lang sa mga panahon na ito. Lalo na at magkakalayo naman ang mga bahay namin sa Iloilo. May napansin umano siyang aso noon. Nakaupo ito at abot ang ulo sa sahig ng aming silong. Binato na ito pero walang katinag-tinag noon. Naalala ng aking nanay na kaming magkakapatid ay natutulog sa tapat ng mismo kung saan nakatingala ang aso. Sumigaw ang aking nanay na aswang. Saka nagtakbuhan ng mga pinsan ng aking ama at hinabol ito.
Hindi din nila ito naabutan dahil pumasok ito sa masukal na bahagi ng kawayanan. Nailibing ang aking ama. Mula noon, kaming magkakapatid ay mga pangontra na. Naalala ko pa at nakikita sa mga litrato, pinapasuot nila ako ng pulang damit. Sana puti o itim pag namatayan, di ba? Pero pula ang pinasuot sa akin dahil maliban sa kamukhang kamukha ako ng aking ama, ay nag-iisang babae lamang din po ako noon. Ayon sa mga matatanda, kaya ako pinagsuot ng pula para hindi ako mabati dahil pansinin po ang kulay at balat ko. Nakuha ko ito sa side ng aking Lola Lourdes. Matapos ang nangyaring ito sa aking ama, pinagpasa Diyos na lamang po ng aking ina ang lahat dahil alang-alang sa aming mga anak niya, para sa katahimikan na rin ng lahat. Taon ang lumipas, nagsilakihan na rin po kami. Naalala ko pa ng apo ni Aling Basyon ay naging kaklase pa ng kuya ko. At siguro, panahon na ang naningil sa kanya. Unti-unti ding namatay sa mga disgrasya ang kanilang pamilya. Ang anak ni Aling Basyon, aksidenteng nalunod dahil napulupot po ito sa lambat pandagat at hindi na umahon na buhay. Hindi ko lang alam sa ngayon kung buhay pa ba si Aling Basyon. Gawa ng elementarya pa lamang ay wala na sila sa bahay na kinatitirikan noon. Wala na rin kaming naging balita simula umalis ang mga naiwan niyang kamag-anakan. Habang sinusulat ko ito, Sir Seth, hindi ko mapigilang maluha-luha. Dekada nang lumipas pero masakit pa ring isipin na nabuhay tayo sa panahon na iba't ibang uri ng elemento at pagkatao ang ating nakakasalamuha sa araw-araw. Hindi ko i-deny, Sir Seth, na sa edad kong mahigit 30, bukas ang third eye ko. Pero mahina ang aking loob sa mga bagay nito. Rason kung bakit mabilis akong kapitan ng sama ng pakiramdam. May mga bagay akong nakikita at mga ibang dimensyon. Pero sa susunod ko na lamang na kwento ito ibabahagi. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. At ngayon ko lang po ito nilabas sa dibdib ko sa mahabang panahon.